Hello, what's up, happy people? Welcome back again to Durity 2.0, mga koys, mga guys, no? Hindi po natuloy ang maisog rally dahil hinarang nga po ito daw ng gobyerno. Sinong gobyerno na humarang? Sino? Ayon po kay Atty. Harry Roque, meron sanang gaganapin na maisog rally sa Bulacan. Ngunit hinarang nga po daw ito. Hinarang. So makakapag-isip tayo, sino bang nagharang? Wala namang iba kung humaharang po. Yung kalaban ng mga Duterte, mga kuis, mga gayas, no? So yan po ang mapapanood po natin sa video ito. Credit to the owners for this video kay Atty. Harry Roque, mga kuis, mga guys, no? At di umano na yung humarang po ay mukhang mga lurogista. At wala namang problema talaga daw sa may-ari ng lupa dahil pumayag po ito. Opo, so ito po mapapanood natin, mga quiz, mga gayas, no? Sit back and relax lang, mga quiz, mga gayas, at magbibigay po tayo ng komento pagkatapos ng video mapapanood po natin. So without further ado, let's begin. Ngayong araw po ay kauna-unang pagkakataon na namatay po ang demokrasya sa Pilipinas. Patay na po ang demokrasya, patay na po ang karapatang pagtao. Dahil kanina po, dapat ay meron tayong maisog rally sa Bustos, Bulacan. Ito po ay matapos na hindi bigyan ng rally permit sa Malolos, Bulacan. At ang ginawa na nga ng organizers, mga conveners ng maisog, ay pumunta na, naghanap ng isang pribadong lupa kung saan doon dapat gagawin ng maisog. Pero sinupil po ang maisog rally ngayong araw. Paano nila ginawa? Well, kagabi pa po ay naglagay na sila ng mga signage na nagsasabi na private property hindi po pwedeng pumasok, no? Yung may-ari ng lupa tinakot kung ano-ano daw mangyayari sa kanyang mga property diyan sa Bustos kung ipatutuloy. Pero nanindigan naman yung may-ari ng lupa, no? Na talagang halayaan niya yan. At saka sabi pa nga niya, yung panunupil ng maisog yan ay neo-Nazi strategy. Naglagay po sila ng kung ano-anong harang, no? Mga tricycle, mga kotse, at hindi sila nagpapasok ng kahit sino na nakasuot ng maisog at nakasuot ng Duterte sa sakyan man o tao papunta dun sa venue. Meron pa raw 300 na mga sibilyan na may mga hawak na mga pamalo. At ang mga itsura daw ay mukhang mga drugista, no? At mukha talaga mga halangang kaluluwa. Kaya nga po, ito ay naging dahilan para ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nagdesisyon, ikansela na muna ang ating maisog sa Bustos dahil iniiwasan natin ang madugong inkwentro sa panig ng mga drugista, sa panig ng mga tambay, sa panig ng mga halang na kaluluwa at ang mga rallyista. Ito po ay paglabag sa ating karapatan na unang-una, malayang pananalita dahil ang pagrarally po para mailabas ang sentimiento, ang ating mga sama ng loob sa gobyerno ay garantyado ng ating saligang batas. At pangalawa, ito po ay indikasyon na kasama po ang pagpapasara ng SMNI at yung pagchichil ng lahat ng karapatan ng mga mamamahayag, si Junior po ay sumunod sa yapak ng kanyang ama. Ang pagkakaiba, palibasa abogado at natapos ng kolehiyo, nagdeklara muna ng martial law. At si Junior, dahil hindi nga siya tapos ng kolehiyo, hanggang second year college lang, abay, hindi nagdedeklara ng martial law, pero pinatutupad ang martial law, pinagbabawal ang mga mapapayapang pagtipon-tipon na kabahagi ng karapatan ng malayang pananalita at pinasasara ang mga media na kritikal sa kanyang administrasyon. Ang buong akala natin, 31 million tayo, kasama na ako at si Inday Sara na umakyat sa kanyang entablado. Gagamitin niya itong pangalawang pagkakataon na linisin at ituwid ang pangalan ng kanyang pamilya. Pero talaga palang baka nasa dugo niya na maging diktador. Alam naman natin na talagang yan ang dahilan kaya nais niyang baguhin ang saligang batas para magpasasa sa pwesto gaya ng ginawa ng ama niya na halos 20 taon nagpasasa sa pwesto sa pamamagitan ng pagbabaliwala sa ating saligang batas. At ngayon naman po sa panunupil ng kalayaan ng malayang pananalita at yung pagtitipon-tipon na dapat po ay garantyado ng ating saligang batas. The right of the people to peaceful assembly for redress of grievances, no, shall be guaranteed, no? Kasama na po yan yung kalayaan ng malayang pananalita. Martial law na po ngayon, bagamat wala pong deklarasyon ng martial law.
As early as 1948 po, sa kaso ng Primicias versus Fugoso, ang sabi ng Korte Suprema, ang lokal na pamahalaan wala sa kanilang kapangyarihan na magbigay ng approval para magkaroon ng mapayapang pagtitipon-tipon. Ang ating lisensya po para tayo mag-rally at magsama-sama ng mapayapa ay ang saligang batas, the right to peaceful assembly. Ang papel lamang ng LGU yung i-regulate yung time, manner, and place at masigurado na walang banta na clear and present danger sa pagtitipon. At nung kailan lamang, ako mismo po ang nagsampa ng kaso. Ang pangalan po, Integrated Bar of the Philippines versus Mayor of Manila, yung panahon ng GMA, pinagbawal po ang lahat ng rally sa Menjola. Yan po yung malapit sa Malacanang. Sinuway namin yung pagbabawal. Dala-dala ko ang aking mga estudyante, pinagbihis ko ng pinakamagandang bihis nang hindi sila maging mukhang mga teroristang CPP-NPA. At sabi namin, walang clear and present danger sa mga estudyante ng batas na lahat mga taga-UP na nakatukon todo forma pa. At nung kami po ay pinagbawalan at kinasuhan ang IBP for illegal assembly, kami po ay dumulog sa Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema, walang kapangyarihan ng LGU mag-approve ng rally dahil ang aming lisensya, ang ating lisensya bilang mamamayan ay nandoon po sa ating Bill of Rights. Garantyado po yan. Kabahagi ng isang social contract kung saan ang tao ay pumayag na magpasailalim sa isang gobyerno pero ginarantihan na hindi dapat susupilin ang karapatan ng malayang pananalita at ang karapatan ng tao na magtipon-tipon para sa mapayapang pagsabi ng disgusto sa gobyerno. Alam niyo po, ang sabi ng Primicias versus Fugoso, since time immemorial, ang ating mga kalye ay held in trust hindi para sa kotse, kundi para sa mga mamamayan, para gamitin ito sa mapayapa pagtipon-tipon nang ipaalam ang kanilang mga hinakit sa gobyerno. At yan po ngayon ay sinupil ng Marcos administration, Marcos Jr. Kung diktador ang Marcos Sr., diktador din ang Marcos Jr. Dahil takot po sila sa katotohanan. Takot sila sa katotohanan na binudol nila ang taong bayan. Na sabi nila magkakaroon daw ng pagkakaisa pero ang nangyari po lantaran na korupsyon at ngayon po hindi lang korupsyon, tayo po'y kinakaladkad sa gera. Mamamatay ang maraming Pilipino sa isang gera na wala naman pong interes ang ating mga kababayan. Hindi lang po korupsyon ang problema ngayon na lantaran, nandyan po ang smuggling, nandyan din po yung banta sa mga buhay ng mga mahirap ng mga Pilipino, mga kasundaluhan na nais nilang mamatay dahil lamang nais nilang mabawi ang nakaw na yaman nila na hanggang ngayon po ay nandoon at naka-free sa Estados Unidos. Meron pong $371 million na contempt charge ang ating junior dahil ayaw nga niyang isa publiko kung nasaan yung tagong yaman nila sa Amerika para pambayad doon sa mahigit 3 bilyon na inaward ng hukuman sa mga biktima ng martial law. Ang iniestima po ng halaga ng kanilang ninakaw na yaman na nakatago ngayon sa Amerika ay hindi bababa sa $125 billion. Sila po ang pumasok sa secret deal tungkol sa kanilang tanging yaman na nais nilang mabawi ngayon. Pera ng taong bayan, linapa, na-freeze ng Amerika at ngayon ginamit ng Amerika bilang instrumento para mabili ang loyalty ng ating junior at para malagay sa alanganin ng buhay ng ating mga kababayan sa isang gera na wala po tayong interes. Ngayong araw nito, ipagluksa po natin ang kamatayan ng demokrasya. Narito na naman po ang martial law, yung 31 million, karamihan sa atin. And na-realize nang binudol tayo ni Junior Budol King kasama na ang kanyang may bahay. Ipaglaban po natin ang ating karapatan. Ipaglaban po natin ang ating saligang batas. Ipaglaban po natin ang mahal nating bansang Pilipinas. No to dictatorship. Panahon na para tayo magkasama-sama at maghusga. Kinakailangan masisanti na ang presidente na nagbudol sa taong bayan. Ang sigaw ng taong bayan, Marcos resign. Bako ka naming sisantihin bilang presidente ng Pilipinas. Pasensya na po kayo, tayo emotional dahil sa ang buong akala ko po nung ako'y aktivista mula pa nung high school at nung college, hindi na po mangyayari ang diktadura muli. Na tayo po ay matututo na sa ating kasaysayan, na tayo po ay paninindigan ng ating mga karapatan. Pero gaya nyo po, nabudol tayo at ngayon po, nauulit muli ang ating mapait na kasaysayan
na meron na namang diktadura, anak pa ng Marcos Sr. Abril 28, ang araw kung saan sinupil ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa Bustos, Bulacan. Never again to martial law. Never again to Marcos dictatorship. So ayun nga po mga quiz mga guys, no? So tama po ang sinasabi po ni Attorney Harry Roque na parang wala na pong demokrasya ang Pilipinas. Pero yun yun mga quiz mga guys, ha? Isang rally na pong gaganapin. Pero bakit masyado silang takot? Nararamdaman na ba nila? Nararamdaman na ba nila? What? Natagilid na po sila. Kaya po siguro talagang hinarang, itinigil, tinakot yung may-ari ng lupa para hindi talaga matuloy sa Bulacan yung maisog rally mga kuis, mga gayas. No? So siguro kagagawan to ng mga tambaluslos at saka yung sinasabi ng bangag. Oh, hindi ko tinutukoy na ikaw ha. Yun po ang sabi nila, bangag daw. Hindi ko alam kung sinong bangag. At hindi ko rin alam kung sinong tambaluslos. Ayun lang po yan sa narinig ko. Alam niyo naman po, chismoso tayo eh. Mas maluwa nga mo. Hindi niyo ako masisisi. Sisihin niyo yung taong nagsabing bangag kayo at tambaluslos kayo. Wag ako. Gumagawa lang po ako ng content. Kaya naghanap po ako ng mayroong makuntintan. Sinong gustong mayroong magkuntintan sa akin? Balita ko nga doon sa isa, ayun na, nag-Duterte na. Yung ano, mahabang uso. Wala namang problema yun mga pwes magkaya kasi nasa freedom po tayo. May ano po tayo, naatay kagawasan. Naatay kagawasan kung asa ta mo pabor. Mayroon tayong kagawasan. Ano bang Tagalog sa kagawasan? Freedom. Fortune. Ayun, tinuruan na ni Banat Bay. Ay, wala namang problema yun kasi super na, parehas po kami ng layunin. Pagkatapos niyan, ibang layunin na naman siya. So yun nga mga kuis, mga gayas, no, ay talagang nararamdaman na po natin yung medyong panggigipit po ng gobyerno labang kay Duterte. Ano naman kasi si Tatay Digong? Ba't naman kasi tinatawag na bangag? Yan tuloy, hinaharang na tuloy tayo kahit saan tayo mag-rally. Yung anak naman ni Tatay Digong, sinabi namang tambaluslos. Tapos pag magkita, sasampalin. Grabe. Pero believe ako nito kay Senador Amy Marcos Macois, mga guys, no? Palakpakan po natin. Dahil sa kabilat ng kapatid niya yung presidente, ay nananatili yung ang kanyang loyalty kay Pangulong Duterte. Siguro, yung ano na rin yun siguro mga kuis, mga gayas, no? Yung tinatawag po nating utang na loob. Kasi alam naman po natin, nung panahon ni Pangulong Duterte, ay si Senator Amy Marcos ay may malaki pwesto po yan sa gobyerno ni Pangulong Duterte. Kaya siguro pag tatawaging bangag at tambaluslos yung mga kamag-anak niya, kapatid niya, ay tatawa lang siya. Ayag tuloy, nagalit tuloy si Ma'am Lisa kay Sara Duterte. Well, matatandaan po natin na kahit anong rally o kahit andun po si Madam o Vice President Sara Duterte, ay hindi po ito nagkomento o nagsalita sa taas ng entamblado. Ngunit napapansin po ito ni Ma'am Lice, ni Madam Lisa Marcos Macois Magayas. Kaya siguro nakaramdam siya ng lagnat. Nakaramdam siguro siya ng silos dahil biruin mo naman yung kapatid ng asawa mo andun sa kabila. So ibig sabihin niyan mga kuis, mga gayas, na talagang hindi gusto ang pamamalakad ni Pangulong Marcos. Kaya po siguro andun po si Madam Amy Marcos sa Duterte, mga kuis, mga gayas. Di ba sinabi niya, hindi nagpapatakbo si Bongbong Marcos sa ating gobyerno. So matanong natin, sino? Wow. Dahil dito may magic biit.
Ay, yung congressman, house speaker pala na nagpapatakbo. Yung sinasabi nilang tambaluslos. Yung sinabi ni anak ni Duterte Pulong na pag magkita sila kahit saan sasampalin. Grabe, ang biglat nun na kaya wag kang magpakita po, Mr. Speaker, kay Pulong. Masampal ka talaga. Pag ang Bisaya magbahad og sumbagon, sampalon, pag makitaan ka, laparohon yun ka, tamparoson. Ay lang yun pakita, Mr. Speaker, kay maisog-isog yung mga Duterte. Piruin mo yung sampalin, pag makita, tamparosin o laparohon, si Mord, si Mini. Mas lalo na siguro nagagalit ngayon sa ang kampo ng mga Duterte. Dahil ayun hindi po natuloy yung maisog rally sa may Bulacan dahil po sa siguro harassment na rin yun kasi nga maraming taon, 300 katao ba yung sinasabi ni Atty. Roque na may dala pong mga pamalo. Para palang mga tanod yun. Baka nag-training ng arnis yun. Baka hindi lang po siguro naintindihan ni Atty. Roque na baka nag-practice ng arnis yun doon. Kasi malawak So, yun po ay tinatawag po nila ni Atty. Roque na pangdigipit. Baga, patay na yung demokrasya ng Pilipinas. Kasi nga po, hindi po natuloy yung kanilang maisog rally. Well, abangan po natin kung ano po yung response po ni House Speaker at kay President BBM na sa pagsasalita po ni Atty. Harry Roque. Okay. Dahil umabot kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm gone. God bless all. Peace!